Mas mabigat na suntok ang tumama kay Goku at napaluhod siya. Milyon-milyong taon? Anong kabaliwan ito at bakit? Nagsalita si Zalama at sa pagkakataong ito ay mas mabigat ang kanyang tinig. Ito ang kabayaran ng mga hiling. Natigilan si Goku. Kabayaran? Anong utang ang sinasabi mo? Ang mga hiling ay palaging walang kapalit. Sumagot si Zalama at iyan ang pagkakamali. Nang likhain ko ang Dragon Balls, hindi sila tulad ng pagkakakilala ninyo ngayon. Bawat hiling na natutupad ay may kapalit na kailangang bayaran. Buhay kapalit ng buhay. Panahon kapalit ng panahon. Kapangyarihan kapalit ng pagkawala. Lumaki ang mga mata ni Goku kahit sa gitna ng sakit. Pero sisirain nito ang kaayusan. Zalama. Tama. Iyan ang dahilan kung bakit isinakripisyo ko ang aking sarili. Pumasok ako sa kaibuturan ng Dragon Balls. Naging imbakan ako. Ako ang sumisipsip ng kawalan ng balanse. Ako ang nagpapaliban sa utang. Ako ang nagdurusa upang hindi gumuho ang universo. Hanggang sa ako ay pinagtaksilan. Pagtataksil kanino? At ano ang kinalaman nito sa akin? Mariing sumagot si Zalama, ang nangyayari sa iyo ngayon ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Lahat ng utang na naipon sa loob ng Super Dragon Balls ay unti-unting ipinapadama sa iyo. Kung hindi makakaangkop ang iyong kamalayan, ito ay mababasag. Lumipat si Goku sa ikalawang yugto, ang pagsubok ng isipan. Biglang napuno ang kanyang kamalaya ng malulupit na tagpo ng kanyang pamilya. Bahagi ito ng pagsasanay. Kasabay nito, natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilalim ng grabidad na pinarami ng 1,000,000 beses. Sa bawat pagkakataong mawalan siya ng balanse, sumisigaw siya sa sakit, habang ang mga pagyanig ay marahas na tumatama sa kanya. Sa sandaling iyon, nagsalita si Zalama. Makinig ka ng mabuti, Goku. Kapag nawalan ka pa ng balanse kahit isang beses, mananatili ka na rito magpakailanman. Ang katawan mo sa labas ay ninakaw na. Hindi ka makakabalik, hindi ngayon at hindi rin sa hinaharap, maliban na lamang kung ibibigay ko sa iyo ang sarili kong katawan. Ngunit kung gagawin ko iyon habang nasa ganitong kalagayan ka, sasabog ang iyong kamalayan. Nanginig si Goku at sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng tunay na takot. Kung ganoon, ano ang gagawin ko? Kung hindi pa tapos ang sumpa, kailangan kong bumalik upang protektahan ang lahat. Kailangan mong mag-focus. Kontrol hanggang maabot mo ang antas na sapat para maibigay ko sa iyo ang aking katawan. Bumalik si Goku sa pagsasanay, tahimik na tumutulo ang kanyang mga luha, at sa basag na tinig ay sinabi niya, hindi ko sila iiwan. Hindi ako bibigay. Kasabay nito, sa labas, ipinagpatuloy na nila lang ang kanyang sinimulan. Isa-isa nang bumabagsak ang mga God of Destruction, walang paglaban, walang pagkakataon. Si Champa na lamang ang natira. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinablot siya ng nilalang sa tenga. Pagkatapos mo, isasara ko na ang bilog. Kahit ang kapatid mo ay hindi makakatakas. At sa isang iglap, sumabog si Champa, at tuluyang naglaho ang kanyang pag-iral. Tiningnan ng nilalang ang mga Kaioshin ang may paghamak at umalis, iniwang balot ng takot ang lugar nang hindi man lamang sila hinawakan. Sa loob ng Super Dragon Balls, may naging pag-unlad si Goku. Naiiwasan na niya ang mga hindi nakikitang pag-atake, at nagsimula niyang makita sa kanyang isipan ng malinaw ang nangyayari sa labas. Naramdaman niya ang panganib na papalapit sa kanyang pamilya, ngunit malinaw ang kanyang panloob na tinig. Goten, umaasa ako sa iyo. Protektahan mo silang lahat. Sa planeta ni Beerus, nagsasanay si Gohan at Trunks sa ilalim ng paggabay ni Whis at Vados. Napakalaki ng presyon at ang oras ay dumadaloy ng kakaiba sa loob ng silid. At bigla, natigilan si Whis, lumaki ang kanyang mga mata. Nagsalita si Gohan ng may pag-aalala, ano ang nangyari, Whis? Huwag mong sabihing umabot na sa kanila ang panganib. Sumagot si Whis, hindi pa, pero hindi ko inaasahan na pupunta siya sa lugar na iyon. Agad na nagulat si Trunks. Pupunta? Sino? At bakit doon pa sa lahat ng lugar? At bago pa siya masagot, sa labas ay dumating na ang nilalang sa planeta ni Beerus. Tumayo ito sa kawalan, dahan-dahang itinaas ang kamay, at nagsalita sa tinig na walang anumang damdamin. Minsan, ang pagsilyo sa isang lugar na walang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan. At sa sumunod na sandali, tuluyang sumabog ang planeta. Hindi iyon karaniwang pagsabog, kundi ganap na pagbura. Nilamon ng enerhiya ang lahat, at kasama nito ay naglaho ang lagusan patungo sa time chamber. Sa loob ng silid, nabigla ang lahat. Impossible. Winakasan niya ang buong lugar. Sumigaw si Gohan, halo ang galit at takot. Whis, ano ang ibig sabihin nito? Huminga ng malalim si Whis.
Ibig sabihin nito, wala nang paraan para makalabas tayo rito. Ang silid na ito ay dinisenyo na may espesyal na proteksyon para sa mga hari. Halos imposible itong masira. Mahigpit na kinuyom ni Gohan ang kanyang kamao. Nasa panganib ang mga pamilya natin. Sumagot si Whis ng walang pag-aalinlangan. Ang tanging nakikita kong solusyon ay lampasan ninyo ng tuluyan ang inyong mga limitasyon. Kami bilang mga anghel ay hindi maaaring lumampas sa 30%. Kayo, kailangan ninyong maabot ang kapangyarihang kayang wasakin ang mismong lugar na ito. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak. Nagpalitan lamang ng isang tingin sina Gohan at Trunks at naunawaan nila ang lahat. Walang oras, walang pagpipilian. Alinman ay malampasan nila ang limitasyon ng sakit ngayon o mawawala sa kanila ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, nagtipon ang lahat ng mga anghel sa palasyo. Tinanggap sila ng kanilang ina na may seryosong mukha na hindi pa nila kailanman nakita at walang paligoy-ligoy na nagsalita, mananatili kayong lahat dito. Ang panganib ay naging banta na sa buong pag-iral at ayokong may sinuman sa inyo ang mapahama. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang mga anghel at isa sa kanila ang nagsabi, pero bakit nandito ka? Dapat nasa palasyo ka ng hari. Bago pa siya makapagsalita muli, umalinggaw ang mabibigat na yabag at lumabas mula sa anino ang dakilang pari. Nagsalita siya sa formal na tinig, tulad ng alam ninyo, nagpapalitan kami ng inyong ina sa paglilingkod kay Zeno. Ang inyong ina ay pinaalis na ngayon ni Zeno. Tinipon namin kayo rito dahil ang panganib ng sumpang ito ay hindi na mapipigilan at hindi rin kami maaaring humarap kay Zeno upang pigilan ang kanyang pasya. Nagtanong ang isa sa mga anghel at ano ang napagpasyahan ni Zeno. Sinabi ng ina, nagpasya siyang gamitin ang Super Dragon Balls upang maibalik si Goku. Ngunit natuklasan namin na ito ay magpapabilis sa ebolusyon ng sumpa ng milyon-milyong beses. Ang kapangyarihan ni Zeno, kapag nakialam sa sumpa, ay nangangahulugan ng ganap na pagkawasak ng mismong pag-iral. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa lugar. Walang nagsalita. Lahat ay nakaunawa ng iisang katotohanan. Sa kabilang panig, nalampasan na ni Goku ang lahat ng paunang yugto, ngunit ang susunod na yugto ay hindi pagsasanay. Ito ay mabagal na pagpatay. Mga hindi nakikitang pag-atake, napakabilis na ang sakit ay nararamdaman lamang matapos tumagos. Dinudurog ang kanyang katawan mula sa loob at ang kanyang sigaw ay lumalabas ng walang tunog. Kailangan niyang umiwas sa mga ito habang nakagapos. Sumigaw si Goku, tama na. Kung ito ang pagsasanay, sinisira mo na ako. Sumagot si Zalama sa mabigat at malamig na tinig. Ang sakit na tinatakasan mo ay siya ring sakit na paulit-ulit na nagligtas sa mga universo. Ang pumigil noon sa sumpa upang tuluyan kang makontrol ay hindi ang kapangyarihan mo, kundi ang katotohanang palagi kang bumabangon ng walang puot. Nagpatuloy si Goku, naniniwala, pilit na nagtitiis pa. At sa mismong sandaling iyon, sa labas, isang napakalaking sinag ng liwanag ang bumagsak sa kakaibang planeta. Napunit ang kalangitan, yumanig ang lupa, at nilamon ng liwanag ang lahat. Nanginig sa takot ang mga kaibigan, at nang humupa ang liwanag, nabunyag ang nakakagimbal na tanawin. Si Beerus, ang huling natitirang tagapagwasak, ay nakataas sa ulo, walang dignidad. Nagsalita ang nilalang na may malamig na ngiti, kaiswerte mo. Ang katapusan mo ay naantala ng mas matagal kaysa sa iba. Pero huwag kang mag-alala, gagawin kong ito ang pinakakakilabot. Hindi makapagsalita si Beerus. Ni hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang nilalang na iyon. At bigla, isang marahas na pagsabog ang tumama sa nilalang mula sa tagiliran. Nang humupa ang alikabok, naroon si Goten, hingal na hingal, nanginginig ang kanyang katawan. Kahit alam kong mamamatay ako, tatayo ako para ipagtanggol sila. Nabigla ang lahat. Kamukha niya si Goku. Hindi, impossible iyon. Sandali, ito ba ay isang fusion? Pero paano? Mahinang natawa ang nilalang. Gusto mong ipagtanggol sila? CJ, subukan natin. Nagpakawala ito ng napakalaking enerhiya diretso sa kanilang lahat. Sa isang iglap, sumugod si Goten at humarang sa harap nila, kumikislap ang kanyang katawan, nakakuyom ang mga ngipin habang sumisigaw at pinipigilan ang alon ng enerhiya. Nabasag ang lupa, sumabog ang hangin, at unti-unti siyang dinudurog ng lakas. Kasabay nito, naramdaman ni Goku ang lahat. Ang sigaw ni Goten ay tumago sa kanyang kaluluwa. Sumigaw siya, hindi. Tama na ang paghihintay. Dito nagtatapos ang yugtong ito. Sumabog si Goku sa galit. Bumuhos ang kanyang kapangyarihan na parang bagyong sumisira sa lahat. Nabasag ang mga kadena ng pagsupil. Nayanig ang mismong kawalan. Isang bagong anyo ang isinilang. Isang nakakatakot na kombinasyon ng Ultra Instinct sa ikatlong antas at kapangyarihan ng Dragon Balls mismo.
Nagbago ang kapaligiran. Ang enerhiya ay naging mas mabigat pa sa mismong pag-unawa. Mahinahong nagsalita si Zalama, may maringal na katahimikan. Magaling! Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang isang bagay. Tinanggal niya ang maskara. Lumantad ang kanyang tunay na anyo, kakaiba, sagrado ngunit nakakatakot, parang ang mismong pag-iral ay nabunyag. Tumingin si Goku sa kanya ng seryoso, walang gulat at huminga ng malalim. Sabi ni Zalama, ngayon Goku, magsisimula na ang tunay na laban natin. Kwalipikado ka na, pero bilisan mo, wala ka ng oras. Isang huling yugto na lamang ang natitira. Kung malagpasan mo ito, ibibigay ko sa iyo ang aking katawan. Kinuyom ni Goku ang kanyang kamao at sinabi, bilisan mo, dahil ilalabas ko ang galit na ito sa sinumang nagtangkang saktan ang aking mga mahal sa buhay at sa sinumang nagtaksil sa iyo. Sa labas, matapos ang pagsabog, nakatayo si Goten habang pinoprotektahan ang lahat. Sabi niya sa matatag na tinig, kahit ito na ang katapusan, hindi ko sila hahayaan na makalapit sa kanila. At sa palasyo, mariing nagsalita si Zeno, pumunta na tayo agad sa Dragon Balls, gusto kong ibalik si Goku. Ngunit sa mga anino sa malayong dako, alam ng mga anghel ang katotohanan, ang hiling na ito ay maaaring magwakas ng lahat. Nagpa siya ang ina na tipunin sila rito, kasama ang kanilang ama, si Goten ay nanatiling mag-isa. Si Gohan at Trunks ay nakulong, napilitang basagin ng mabilis ang harang ng silid, at si Goku ay maihuling hakbang na lamang. Kaya ano ang kapalaran ng pag-iral na ito?